Bali, ito yung first chamber natin, sir. Bawat chamber kasi may mga pangalan. First chamber, tinawag siyang the aviary room. Bakit kam, sir? Meron tayong mga birds dito yung nagsisiliparan. We call it the Swiss-like bird. Opo. Which yung saliva nila, nagiging bird's nest. Yung ginagawa ng Chinese na idosok po. Yung mahal siya in hotel na nag-range 17 to 20,000 per kilo. Oo. Chamber, aviary room. Opo, aviary room siya. Ang daming ibon. Opo. Kaso, hard to get sila. Kasi, pag kukunin mo yung bird's nest nila, you have no choice ka, rock climbing. Oo nga. Tapos, pag nabali pa yung kakamatay mo rin, wala yung 10-20,000 mo. Sir, di ba, in history, Pilipinas, ang pinaka matandang bone sa Pilipinas is the Tabon Man in Palawan. Actually, UP ka graduate, sir. Actually, meron tayong UP archaeologist dito nag-conduct ng excavation nun. Led by Dr. Arman Salvador B. Mijares, pati si Professor Randy David. Kilala mo, sir. Dito, sir, may nakuha silang artifacts that the first Filipino used long time ago. Isa dito yung human pelvic bones ng babae at lalaki na ayon sa pag-aaral nila, itong bone na to is older than the Tabon Man kasi 67,000 years old daw yung bone compared to Palawan na 60,000 years old lang. Actually, ito sir, yung bone na yan is na-flash siya on GMA News 24 oras past 2 months. So yun po yung latest. Kaso lang hindi pa alam ng mga tao sa Pilipinas kasi hindi pa siya gaano publish. Meron din tayo dito yung shell beads, riverine shells, or mga fossilized stone natin. Nasabi po nila na this cave was submerged of water 1,000 years ago. Kaya yung papansinin mo, sir, greenish. Kakaiba yung kulay. Madilim na sa loob, ano? Oo, madilim na. Okay. Bagong chamber na o aviary room pa rin to? First chamber yan, second chamber yan. Ang pagtingin na kasi natin bawat chamber po is every chamber may butas sa taas. Para sa ano? Consider as one chamber po yun. Ito yung chapel natin, sir. Actually, yung history ng chapel po natin, this chapel developed po siya or built in August 27, 1972 po. Man-made to? Apo, nung si late Governor Teresa J. Dupae pa po nagpa-develop. Ito sir, first chamber, meron tayong crack column formation. Ito po, yung column po kasi sir, sinadmit na stalactite and stalagmite, di ba? Yun, meron din tayo dito yung, ito second chamber, first skylight. Titingin kayo, may the Holy Madonna and Child tayo sa taas, or Mother and Child po. Ano. Talagang nagmamas sila dito? Opo sir. Dilim. Saan tayo? Meron tayong dito yung rock formation ng cheeseburger. Ayun po. Mukha nga. Cheeseburger. Sir, itong third chamber, tinawag siyang the dark room area. The dark room. Apo, kasi kung i-compare mo sa second chamber, di ba yung second chamber may butas? Itong taas mo, wala siyang butas. Para lang siyang dome. Tsaka madilim yung taas. Ang reason kung bakit madilim is tumpot nakatago lahat ng mga bats natin, sir. Ito third, third chamber to, sir. Third. Apo. Tapos ito fourth na. Maganda tong formation ng isa. Kaso lang, sir, napabalitaan mo yung tsunami nun, sir. Baybayin kasi yung Santa Ana, sir, eh. Oo nga. So parang hindi pa siya... Hindi na lift na ata yung alert. Well, nasa inyo pa yung decision. Ba't nilikas ba yung mga tao doon? Apo, kasi naibalita dun sa TV, eh. Town in Cagayan, Santa Ana, Apari, Ballesteros, lahat po. Bahala na. May awang kasi. Third pa rin to. Third chamber tayo. Proceed tayo dito. Fourth chamber po, sir.
Papuntang fourth chamber tayo, sir. And then dito, meron tayong rock formation yung 3 scoop of an ice cream sa taas. Yeah, okay po. 3 scoop of an ice cream po. Yung flavor niya, pandan with vanilla kasi green and white yung color. Ito naman, sir, medyo nakakaloka din siya kasi mukha siyang 3 kings formation. Ito, sir. Oo, yun. Yung dalawa naglalakad, dalawang king naglalakad. Tapos yung last one is Nakasakay riding sa on, ano, no? guess niya po, camel, carabao, horse. Basta get niya nakasakay siya. nakasakay siya sa camel. Gets ko yung ano niya. Apa. Sir. Fourth chamber, the second skylight. Apa. Oh, may puno doon. Oh. Cute. Hindi pala. Ano yung looks like crocodile natin? Asan dyan? Ito, sir. Yan lang. Yun. Sa bagay, mukha nga. Crocodile dapat nasa highway yun. Anong tawag dito sa fifth chamber? Fifth chamber, we call it the jungle area po. Jungle area. Tapos ito naman yung shadow ng dolphin, yung butas na yan. Oo nga, sa camera kita siya. Dito, parang dolphin. Then may flashlight kasi. Wala eh. Ito naman yung slight dinosaur natin. Tapos ito na, sir, para may mga mushroom siya sa gilid. Oo. Ayan, sir. Ganda ng tama ng ilaw dito, no? Upload mo sa YouTube yan. Yan, kita yung parang yung vegetation sa taas. Yan. Ganda, no? Video yan, sir. Upload ko sa YouTube. Para maraming pupunta dito, sir. Oo. Tapos ilagay mo dun, contact guide. Yung number ko, sir. Ikaw lalagay ko. Ano, sir? So, ito yung fifth chamber natin, sir. Dito meron tayong rock formation ng rocket launcher sa gitna. Yun. Tapos ito yung parrot na bird na kabitin sa taas-taas mo, sir. Yan. Oo nga. Tapos yung angel na nagpe-pray inside you. Ito, sir. Yan. So ito yung fifth chamber natin, sir. Yung 6 and 7 chamber is we call it the danger zone na po. Pang mga expert. Ano na? Killers. Ang makikita po dun is yung parang ganito rin siya, may butas kaso lang ang different is wala siyang rock formation po dun. May guroto dun, ano? Apa. Tsaka ang problema lang kasi dyan, sir, is the way in the middle is very narrow po. Silipin lang natin. So that we have time to go pa po in Calvary if possible. Ang delikado na nga dito. Yun yung mga taong punta. Tsaka mukhang malumot. Mukhang madulas. Doon yung lalabas ka ng gagapang ka sa putek. No po. Ang ibang cave po yun yung sinasabi ko, yung Shera Cave. Yung Shera. Ang problema lang dyan, sir, yung 7 chamber natin dati malawak pero last 2005 nag-erode po siya. So ang problema niyan is parang may part din nagagapang ka sa loob or kung i-explore mo yung chamber nakaganito ka sa loob ng cave. Mahirap na.